pang nakaraang taon, inilabas ni Magalong ang mga nadiskubre niyang diumanong anomalya sa DPWH sa Cordillera Administrative Region o CAR. Katulad ng overpriced na pagbili ng tinatawag na cat's eyes o reflector light sa mga kalsada. Ang aktual na presyo ng bawat unit ng cat's eyes nasa 1,350 pesos lang. Pero ang nakalagay sa detailed unit price analysis ng DPWH, 11,720 pesos na ang presyo. Ibig sabihin, overpriced ng 10,370 pesos per unit. Kung may 100 cat's eyes sa kalsada, gagastos ang gobyerno ng mahigit 1.1 million pesos sa halagang dapat lang sana 135,000 pesos. Sa computation ni Mayor Magalong, 9.8 billion pesos ang kabuang halaga ng naibulsa para lamang sa cat's eyes. 121,330 pesos ang inilaang pondo para sa yellow barriers sa bawat isang metro ng kalsada. Pero ang aktual na presyo lang daw nito, 20,000 pesos. Malinaw na ang kickback kada isang metro mahigit 100,000 pesos. Ang presyo ng rock netting ayon kay Mayor Magalong, 6,000 pesos kada square meter. Pero ang nakalista raw sa DPWH, 25,000 pesos noong 2023. Kaya kung susumahin sa kabuuan para sa lahat ng rock netting na binili para sa Cordillera taong 2017 hanggang 2023, 46.61 billion pesos. Sa pagtatansya ni Mayor Magalong, 28 billion pesos dito ang napunta sa kickback. Sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver na pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa iyo? 40%. So ang collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mambatas. Tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Sinong supplier? Sila rin po. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function, ano? Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? So what I did was to get in touch with a similar supplier na accredited din ng DPWH. Quote mo nga kami, bibili kami. Can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So ilang millions, million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Para mas marami ho sila mahukurakot. Precisely. At nakaka-insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi yung mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakaka-insulto naman. Kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Pero wala pa yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%, 30% na maiwan. Okay. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Paano mo ma-assure na quality yan? Sir, hindi sir. Mapipilitan kaming mag-substandard. Kaya walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Kaya po yung semento napakanipis. Ganon din pati yung asphalt overlay, mga road. Daang piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala. Yeah. 30 pesos lang ang napunta sa construction, yung sa execution ng proyekto. 8% sa tax. So, VAT is 7% and 1% is bond. So 60% halos kinurakot po lahat yun? Ganun po katindi yung problema? Wow. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Some of them are stealing 1 billion a year, more than. And if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Bukod sa pagsasalita, Mayor, meron pa ho ba kayong ibang konkretong hakbang na ginawa? I remember noong 2022, pumunta ako mismo sa office ni Secretary Bunuan. Dala ko na kung ganito kakapal na dokumento. Sabi ko, Secretary, ito yung mga substandard na project. Please, take out your district engineer there. Kasi
Ilang beses ko na siya sinabihan, wala pa rin. Hindi natanggal po. Sa awa ng Diyos, wala nangyari. Sinubukan naming hinga ng pahayag si DPWH Secretary Manuel Bunoan. We are now validating all the documents, but there are already projects that we have found out na either hindi namin makita o half done. These are the things that we are trying to unearth. No? Kasi from monitoring submission nila on the status of these projects, I don't know if it is fictitious yung sinasubmit nila na mga project. Anybody whom will find out na involved in dubious projects that were implemented that the district or regional office will have to file cases against them, including po the contractor. Come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. Ano po nararamdaman nyo? Masama loob mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, walang hangganan. Sa laki po ng ninanakaw, ng kinukurakot, hindi mahirap ang Pilipinas, Mayor. Yeah, mga 20% of the total budget. Tinignan nga namin yung budget. Nag-drill down kami kasama namin yung National Budget Coalition. Nakita nila kung paano talaga minasacre yung 2025 budget. Previous budget, manggigigil ka talaga. May talab pa ho kaya ang lahat ng ito dun sa mga kurakot to the bone, to their core? Meron kasing phenomenon sa human behavior. Sabi nga nila, man's desire is insatiable. Walang kabusugan. Walang kapusugan. Kasi tayo rin we don't speak up The Filipino people just simply opt to be silent. Yan ang sandata nila ngayon. Tahimik lang sila. Okay lang, bulsa tayo ng bulsa. May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman. As politicians, na it's about time na talagang embrace namin yung real essence of public service. At tama na. Tama na. Mahiya na po tayo. Sa mga naranasan nating hirap, pagod at perwisyo, at sa mga narinig nating kwento tungkol sa katakot-takot na pangungurakot nitong nagdaang mga araw, the depth of corruption has become so overwhelming. hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman.